Hello everyone! So, this is Edmond, Mindaros Channel at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to add SPayLater as payment sequence on your Shopee account. So, ang payment sequence na tinatawag, ito yung mga payment method na ginagamit natin sa ating Shopee apps na nakalink sa ating account kapag nag-check out tayo or nag-place order ng items. So, either gagamitin mo dito yung Maribang or yung ating Shopee Pay, depende yan sa kanyang availability. Kung hindi available yung Maribang in the next payment sequence, yan yung pwede natin gamitin. At kung gusto mong i-add yung SPayLater natin dito as payment sequence, then stay tuned ka lang at start na natin. So, ang next step ay kailangan mo lang i-open or mag-login ka lang sa iyong Shopee apps and then click mo lang. Dito lang sa ating Shopee homepage, dito lang sa baba, kailangan mo lang i-select dito yung Meta Profile. At dito lang sa ating Shopee Profile homepage, and the next step, dito lang sa top right corner, kailangan mo lang i-select dito yung icon settings katabi lang ng basket and then i-click mo lang. At dito lang sa ating Shopee account settings, under lang dito sa my account, kailangan mo lang i-select dito yung bank accounts / cards and then i-click mo ulit. At dito lang sa bank accounts / cards, so nandito na yung bagong settings na Shopee, ito yung tinatawag na auto payment service. And then kailangan mo lang i-click yan. At dito na tayo sa Shopee Pay link services. So dito naman, kailangan mo lang i-select dito yung payment sequence and then i-click mo ulit. And makikita mo na dito yung payment sequence na tinatawag. So makikita mo dito yung ginagamit natin na current payment sequence na Shopee Pay and Maribang. So dito naman, your prepared payment method sequence is shared across all link services. Accepted payment methods may vary by services. So if the first options cannot be used, the next available method in your sequence will be charged. So, yun yung pwede natin gamitin kapag hindi available. For example, yung Shopee Pay, and the next sequence, pwede natin yan gamitin. And then, pwede ulit natin itong i-reorder according sa option mo. So, dito lang sa right corner, makikita mo dito yung kanyang edit option settings. I-tap mo lang yan, and then pwede mo na itong i-reorder. Ayan, so makita mo, click natin dito yung kanyang edit and then pwede mo naman itong i-close kung ayaw mo or pagpalitin mo siya, pwede po yan. And then itap mo lang dito yung confirm. Ayan. So since gagamitin natin or i-add natin dito yung ating SPayLater, and then dito lang sa add to sequence, and then makikita mo na dito yung SPayLater dito lang sa right corner. Makikita mo dito yung kanyang add button and then itap mo lang yan. And then enable SPayLater, so your current sequence will be saved and SPayLater will be added and used for payments to all currently merchants and future merchants. Ayan, so magagamit natin yung SPayLater lahat yung ating current link merchants, and then yung future merchants natin na ginagamit sa pagbayad, ito yung pwede natin gamitin yung SPayLater natin. And then kailangan mo lang itap dito yung confirm. Ayan, so makikita mo na dito sa payment sequence natin na na-add na yung SPayLater natin dito. So pwede na natin gamitin yung ating SPayLater sa pagbayad, pag-checkout or pag-place order natin dito sa ating account. So nandito na yung current sequence, Shopee Pay, Maribang, and the next SPayLater natin dito. Kung gusto mo itong i-remove, napakadali lang naman, itap mo lang dito yung edit and then i-cross out mo lang dito yung kanyang icon nandito lang sa left corner mga kaibigan. Makikita mo dito yung icon ng i-cross, itap mo lang yan and then mari-remove na siya. And then tap mo lang dito yung confirm. Ayan. So, ganun lang po kasimple kung paano natin i-add yung SPayLater as payment sequence sa ating Shopee accounts. And hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Shopee app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.